Good evening, beloved brethren, friends in the Lord. Good morning and good afternoon. Greetings to all that is all over the world as the Lord allowed us to really reach people even on the other side of the globe. So ito po ang inyong abang lingkod. By the grace of the Lord, pagpatuloy po tayo sa pag-aral ng salita ng Diyos dito po sa aklat na ipinasulat ng Diyos kay Apostol Pedro. At ang ating pag-uusapan ngayon, mga kapatid, ay God's judgment on Christian persecutors. Kung inaakala natin na parang ang Diyos ay magpapabaya at parang patuloy lang na aapihin ang mga mananampalataya na talagang nagpapahayag ng kanyang salita, lalo na at namumuhay ayon sa katwiran, kung inaakala natin o inakala ng iba na parang ang Diyos is very patient, long-suffering, kaya pababayaan lang ang ganito mga bagay. That is not true. Long-suffering ang Panginoon, yet may katapusan yung long-suffering niya. And that's the reason may time po na talagang may paghuhukom. There will be the day of reckoning, the payday na sinasabi ko po sa inyo. At ang si Apostol Pedro, hindi pwede na iwanan ang ganitong topic. Kaya binanggit din niya ito. Of course, not so much. Pero pagdating mo sa 2 Peter, doon makikita mo mas grabe kung anong gagawin ng Panginoon sa sanlibutan ito. And so there is really that judgment on Christian persecutors. At kung may masaklap na pangyayari sa sanlibutan ito, mga kapatid, ay ang mga pangyayari na kung saan ang mga tunay na mananampalataya ay parang mga hayop na pinapatay. History, nakarecord po yan sa history. Sana magkaroon tayo ng panahon na basahin din yon. Halimbawa, yung Spanish Inquisition. Madali lang naman mag-research ngayon. Tingnan niyo po yan sa internet. Agad-agad makikita ninyo. Yung Spanish Inquisition, 3 centuries po yon. Meaning 300 years na nagpatuloy ang persecution. At sino ang nag-persecute? Itong mga malaking reliyon, the Roman Catholics, o Roman Catholicism. Basahin yan, huwag kayong magbingi-bingian at magbulag-bulagan kasi panahon ito na dapat na intindihan, na nalaman natin ang mga bagay na ito. It's recorded in history na kung saan ang mga tinatawag nila mga heretics, yung ayaw manampalataya o maniwala sa sinasabi ng Santo Papa at ayaw maniwala sa sinasabi sa doktrina ng Roman Catholicism, ay talagang pinagpapatay po yon. Thousands o baka million pa. Imagine mo naman 300 years na persecute, pinagmamalupitan at pinapatay ang mga tunay na mananampalataya during those days. Isa lang po yon. In fact, kung na aware kayo sa mga pangyayari, mismo ang Santo Papang ito sa kasalukuyan ay humingi ng kapatawaran. Humingi ng kapatawaran. I don't know if he is sincere. Pero humingi siya ng kapatawaran, nagsabi, yun nga, nagkasala dahil yun nga, pinag-persecute ang inaakala nila mga heretics na mga tao. Grabe po yan, mga kapatid. Maliban pa doon, there was that persecution against the Huguenots. Yung Huguenots, alam po yung Huguenots, mga mananampalataya po ito, mga followers, mananampalataya na talagang naniniwala sa Calvinistic doctrine, yung kay John Calvin of Switzerland. Ito naman si John Calvin, theologian po ito, magaling po talaga ito. Naging member ng parliament at talagang nag-expose siya ng katiwalian ng mga ng relihiyon at nang expose siya ng mga maling doktrina by preaching, of course, the right doctrine. And so may mga followers ito, mga tawag mga Huguenots, at pinagpapatay po ito.
mga Huguenots na ito. Mga Protestant, tinatawag nila Protestant, si Calvin. And there's another one, yung tinatawag Saint Bartholomew Massacre. Ay, grabe, nakakapangilabot. Basahin nyo yan, mga kapatid. Kung mag-request kayo, kung may gustong magbasa, sa bagay, hindi naman kailangan yung ako pang magbigay sa inyo. I-type lang po ninyo sa PDF file, PDF file, Fax Martyrs. Si Fax, Dr. Fax ang sumulat niyan, Fax Martyrs. I-download ninyo at basahin ninyo yung mga persecutions during those times. Nakakapangilabot. The first time I read that, I was a new Christian. Hindi ko mapigilan, mga kapatid, umiyak po ako. Kasi, tingnan mo naman, babaeng buntis, tapos sinasabi na heretics dahil ayaw ang manampalataya sa relihiyon, sa malaking relihiyon. Then, siya ay patihaya na iginagapos sa lupa. May may stake lang, may staka lang doon, nakatali ang dalawang kamay at dalawang paa. Tapos may baboy na hindi pinakain for 3 araw. And then, bubuksan ang tiyan at ipakain. Nako, sana walang maano sa inyo. Pero nakakapangilabot po yun, mga kapatid. But I want to assure you, there will come a time of reckoning. God's judgment on Christian persecutors will surely come. At ito ngayon ang tatalakayin po natin, mga kapatid at mga kaibigan. So, kagabi, sinimulan natin itong verse 1, verse 2, and verse 3. Sabi dito, therefore, since Christ suffered for us in the flesh, arm yourselves also with the same mind. For he who has suffered in the flesh has ceased from sin. So, unawaan na rin siguro natin ito na dapat meron tayo ng tinatawag mindset. Tamang mindset. Katulad ng mindset ni Christ. Na hindi tayo self-exalting person. Yun ang nature natin. Self-preserving person. Nature po natin yon. But when we know that we have died with Christ already, na matapatay na tayo kasama ni Kristo, and then, hindi na dapat ang ating sarili ang mangunahan, kundi ang pagpapasakop sa Banal na Espiritu upang siya ang magtrabaho sa ating puso, magkaroon tayo ng real transformation through the renewal of the mind, and then magawa nga po natin na maihanda ang puso natin na hindi po tayo tatakbo sa panahon ng persecution at hindi rin tayo maggaganti sa mga nagpipersikot sa atin. Hey, naku mga kapatid, imposible yan sa tao, pero makita natin sa history, makita nyo, isa na doon, kahit na sa Book of Acts chapter 7, si Stephen, habang binabato siya ng mga religious leaders during the time, he was praying, sabi niya, Panginoon, huwag niyong ibilang laban sa kanila itong kanilang ginagawa. Grabe, mga kapatid. And we have a lot of martyrs na ganyan po. So, ang verse 2 sabi dito, that he no longer should live the rest of his time in the flesh for the lusts of men, but for the will of God. So, hindi na tayo doon sa dating pamumuhay natin, the old Peter, sabi ko kagabi. Dito na tayo sa bagong pagkatao. At ito naman ay sa pamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. For we have spent enough of our past lifetime in doing the will of the Gentiles. That is our past, graduate na tayo. When we walk in lewdness, lusts, drunkenness, revelries, drinking parties, and abominable idolatries. Ganon tayo. Ganon ako noon. Nagkasamba sa mga Diyos-Diyusan, hindi alam at talagang ang epekto niyan ng pagsasamba sa Diyos-Diyusan ay mostly immorality, mga kapatid. Yun ang anak ng idolatry, ang lahat ng mga immoralities. So, ngayon, ang tutukuyin po natin itong verse 4 at saka verse 5 hanggang verse 6. Sabi dito, in regard to this, meaning in regard to this arming of our mind in facing persecution,
And in regard to this, sabi, itong mga tao na ito, they think it is strange that you do not run with them in the same flood of dissipation. Speaking evil of you, they will give an account to him who is ready to judge the living and the dead. Dito sa verse 5, they will give an account to him. Ganun yun, okay? So, ang dahilan naman bakit pinipersecute tayo ay isa sa mga dahilan dahil ayaw na nating makisama sa kanila sa dating pamumuhay natin noon. Ganun yun. Okay? So, they will speak evil against us. Sabi ng verse 6, for this reason, the gospel was preached also to those who are dead, that they might be judged according to men in the flesh, but live according to God in the Spirit. Now, I tried to examine all the commentaries na alam ko dito kasi this is one of the hardest verse down. Oo. Of course, wala naman sigurong mali dito. Baka pag-unawa lang o kung may translation, mistranslation. Pero ang tinutukoy daw dito, nasabi ng mga commentaries, mga commentators, ang tinutukoy dito, na itong mga martyrs na dati nang buhay pa sila ay talagang mga masigasig na nagpapahayag ng salita ng Panginoon, pinahayag sa kanila itong ebanghelyo, at ngayong sila ay patay na, ay na-justify ang kanilang kamatayan dahil o alang-alang sa Panginoong Jesucristo, because though they are judged by men as evil, and yet they live according to God in the Spirit. So, ito po mga kapatid. Ngayon, subukan nating pag-aralan po ito. What is real persecution? Bakit necessary ang tanong na ito? Ano ba ang tunay na persecution? Mayroon bang peke? Hindi naman na may peke. Kundi, mayroong hindi persecution talaga. Halimbawa, gumawa ka ng kalukuhan at ginawan ka rin ng kalukuhan, o kaya pinahirapan ka, pinarusahan ka dahil sa kalukuhan, that is not persecution. Dapat ma-define ito ngayong panahon Kasi may mga tao gumagawa ng kasamaan, pagkatapos pag kinukomentaran, may mga comments, sabi na, you are persecuting me. Bullying me. Ganon yon. Masyadong binago ang pagpapakahulugan nitong persecution. At maraming mga bagay ang talagang pinagbago. Talagang to accommodate their thoughts and their philosophies, they have changed a lot of words ng definitions po nito. So what is real persecution? Real persecution, mga kapatid, ito ang nagpapatuloy. Of course, it is man's hatred towards you kung tunay ka na mananampalataya because of your open faith on Christ. Anong ibig sabihin ng open faith on Christ? Kung ikaw ay lantad ka na nagpapahayag na yung pananampalataya sa Panginoong Jesucristo, doon magsisimula na mayroong persecution. Pero kung patago-tago ka lang, compromiser ka, ay walang persecution yon. Maliwanag po yan sa 2 Timothy chapter 3 verse 12. Yes, and all who will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. So ito nga, man's hatred ito, mayroong built-in na animosity ang puso ng tao na hindi mananampalataya sa mga hindi tunay na mananampalataya. Theologically speaking, ang mga tunay na mananampalataya ay pinananahanan ng banal na espiritu. Ang hindi tunay na mananampalataya, sabi ng Biblia, anak ng diablo. Natural nga, mayroon ngang natural na animosity, yung paglaban. So, kaya nga, ang mga hindi tunay na mananampalataya, mayroong built-in na hatred sa mga hindi tunay na mananampalataya. Lalo na kung napapansin nila na agresibo na nagtuturo ng salita ng Diyos o nagpapahayag ng katotohanan. Sa ating kapanahunan ngayon, mga kapatid, itong tinatawag, syncretism, yung paghahalo-halo ng iba't ibang mga bagay at ginagawang parang isa lang. Itong plurality of beliefs and plurality of gods. Pag gusto ka lang kung sinong Diyos mo, pag tumayo ka dyan at sasabihin mo, isa lang ang tunay at buhay na Diyos, ang Diyos ng Biblia.
Magsisimula yun na mayroong magagalit sa'yo. Baka siguro pati yung sa Facebook mo, pati yung sa YouTube mo, ibablock ka doon. Bakit? Kasi hindi yan eksakto sa gusto ng karamihan. Na dapat, ah, wag kang, wag mong sasabihin na ikaw lang tama kasi parang bigotry yan. Ikaw lang ang tama. Hindi po ako nagsasabi na ako ang tama. Ang sinasabi ko po, ang Biblia ang tama. Ganun po yon, di ba? Kasi disprove ninyo ang Biblia. Kasi ang Biblia, ang salita ng Panginoon, you try to imagine 40 different writers in a span of 1,500 years na isulat pitong Biblia, walang nagkokontra-kontrahan po dyan. At kung tayo po ay hindi lang prejudice ang ating mga isipan, maintindihan po agad natin na ang mga nangyayari ngayon, pati na itong pandemic at ang susunod na tagutom, famine, ay nakahula na po yan sa salita ng Panginoon. So what I'm saying is, those who are faithful in preaching the Word of God and standing for the truth, that there is only one true God, the God of the Bible, then you will really expect that there will be persecution. Ganun ang history po ng mga martyrs. Nang ini-insist nila na isa lang ang kaparaanan para maligtas ang isang tao, ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Ini-insist nila, John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No man comes unto the Father but by me. And they are persecuted. Kaya nga si Martin Luther, yung leader ng Protestantism, yung ipinako niya yung 95 thesis niya doon sa sa simbahan niya, dahil ayaw na niyang maniwala sa Santo Papa at ayaw niya, pare yun siya, monk, mga kapatid. Pag-aralan niyong maigi ito si Martin Luther. Ngayon, ayaw na niya sa doktrina ng Roman Catholicism. Alam niyo, Martin Luther was, hindi lang was hated. No, he was hunted. Gusto siyang ipapatay. Mabuti na lang, itinago rin si Martin Luther. Pero doon sa 95 thesis niya, pinapatunayan niya ang at least ganitong mga sabi natin the summative na pagpapatunay niya. Solo gratia, only grace. Solo fide, only faith. Solo scriptura, only the Bible. And solo gloria, only Christ to receive the glory. And yun mga kapatid, he was hated for this. At marami pang iba. So mga kapatid, ito po ang dahilan bakit mayroong tunay na persecution. And the real persecution is when you are hated because of your faith on Christ. Faith na hindi tinatago, faith na ipinamumuhay. And then of course, the second meaning ng tunay na persecution, it is man's hatred towards you for not joining them with their sins. At yun ang pinakita natin kanina doon sa verse 5. Dahil ayaw mo na sumama sa kanila, halimbawa, dati nagjo-join ka sa mga fiesta. Sabi ng iba, fiesta pero naging peste. Oo. Oo nga naman. Talagang nakakapangilabot ang nangyayari pag ganyan. May mga fiesta. Hindi fiesta na sinasabi ng Bible. Dati nakikisama ka dyan nung hindi ka pa mananampalataya, aktibong-aktibo ka dyan. Nang maging tunay ka na mananampalataya, ayaw mo na sumama sa kanila. And then, you will be hated. You will be hated. You will be branded. Naalala ko noon several times na pinuntahan ako dito bago pa akong mananampalataya, bago akong preacher. Kinukumbisir ako na sumama sa grupo ng mga charismatics dito sa city ng Sorsogon. Just because of unity. But there are many things that I don't agree with because of, the doctrines na very essential. Hindi naman sa mga minor. Kasi kung minor, wala naman problema. But they are my friends. They are my friends. No question about that. They are my friends. Pero sabi ko, hindi po ako pwede. Kasi po, how can two walk together except they be agreed?
Sabi ng Amos, Book of Amos. And so, I was marked. Minarkahan ako dito. Anyway, I understand them. I understand you. Kung may nakikinig sa akin, mga taga-Sorsogon, leaders ng charismatics, I will tell you, I love you because of the Lord. I don't hate you. And I understand you. But then I cannot join with you. Ganun po yun. Let's be square in talking. Okay, so, itong sabi ng First Peter. In regard to this, they think it is strange that you do not run with them in the same flood of dissipation, speaking evil of you. Ganun nga. Nagtaka sila, bakit hindi ka na sumasama? Dati kasama-sama ka namin sa mga beer house, ngayon wala ka na. Ganun po talaga. Kung tunay ka naman nananampalataya, nananindigan sa nanaintindihan mong katotohanan at talagang tumatalikod sa kasalanan, then expect na you will be under persecution. At kung minsan, at hindi lang minsan, sinabi mismo ng Panginoon yan, mismo ang kasama mo sa bahay, ang mga kasamahan mo sa bahay, ang unang persecutor mo. Yun nga po, nakwento ko na rin sa inyo, ang mama ko, ang una kong persecutor. When I got saved, and then I've been reading the Word of God sa bahay, sinasabi na sa akin, sunugin ko yung Biblia mo. Sabi ko, bakit po ma? Kasi nagbago ka ng reliyon. Sabi ko, hindi po ako nagbago ng reliyon. Ayaw ko na po sa reliyon. Gusto ko po si Jesus Christ. Ang sagot niya sa akin, bakit hindi kami Jesus Christ? Sabi ko, parang hindi yan ang tunay na Kristo. Kasi, bakit parang mahina ang Kristo ninyo? Nagpapatulong pa sa iba. Marami pang mga katulong. Nagalit siya sa akin. And you know, she started persecuting me. But to the glory of God, after several months, ang mama ko nakakilala rin sa Panginoon. Naligtas. Nasa langit na siya ngayon. The Lord took him last October at the age of 89. So, ito po talaga may persecution. My father really disowned me. When I left my job, when I left my profession, at nag-aral ako sa Bible Seminary, then my father hated me and he disowned me. Natural naman talaga yon. But you know, I love him. The Lord knows. And so, pero after 9 years, the Lord answered our prayers. The Lord saved my father. At sabi ko sa inyo, siya pa yung tumutulong sa akin. Nag-evangelistic meeting kami noon. Ang mga film showing, siya nagpapatayo ng yung telon. So, that's a testimony, mga kapatid, of the power of God. It's not really about me. It's about the power of God. So, wag tayong magtaka. Pag tayo ay tumatayo sa katotohanan at ayaw na nating sumama sa mga kamalian, maling doktrina at kasamaan, katulad ng pista niyan, katulad ng mga prosesyon na yan, then surely you will be hated. Okay? So, ganun po ang persecution. Ito ang sabi ng Matthew chapter 5 verse 10. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Persecuted for righteousness' sake. Hindi iyon persecution kung ikaw gumawa ng kasalanan, nagpaloko ka, kaya pinarusahan ka. Hindi yung persecution. Tama lang yun. Tama lang yun. Pero gumawa ka ng katotohanan, or rather, nanindigan ka sa katotohanan, gumagawa ka ng katwiran, gusto mong sumunod kay Jesus, you will be persecuted. Another verse is, blessed are you when they revile and persecute you, and say all kinds of evil against you falsely for my sake. For my sake. Dahil kay Kristo. Okay? Dahil kay Kristo. So, ito naman ay inihula na ng Panginoon. Sinabi na ng Panginoon. Ito sabi na sa John 15:18. If the world hates you, you know that it hated me before it hated you. Yun pala, yun yung sinasabi ko kanina, mga kapatid. May natural animosity. Natural ba na na pagkontra sa puso laban kay Jesus Christ. At siyempre, kung ikaw ay tunay na mananampalataya, nananahan sa iyong banal na espiritu, talagang may pagkontra rin. Di ba? Pero bago ka nila kinontra na muna nila ang Panginoon. Yan ang sinasabi ng verse na ito. So, I assure you, as I have said, there is the day of reckoning. Reckoning. Araw ng pagsusulit. Araw na ang lahat ng tao ay haharap sa Panginoon.
kasama na itong mga persecutors. The judgment day. Of course, ang mga tunay na mananampalataya, hindi na dadaan dito sa tinatawag final judgment. Okay? So, the day of reckoning. Ito ang sinasabi sa 1 Peter chapter 4 verse 5. They, the persecutors, will give an account to Him, sa Panginoon, who is ready to judge the living and the dead. Someday, payday. Itong mga tao na talagang nag-api sa mga mananampalataya at maging sa kapwa nila, ang mga taong ito na talagang walang pakundangan, nagpatay o pumatay ng maraming mga mananampalataya, yung binabanggit ko na persecution, yung Spanish Inquisition, yung Huguenots, yung Bartholomew Massacre, and so on. Mga makapatid, masabi ko sa inyo, balang araw, ang mga taong gumawa nito, kasama ng mga yung tinatawag principal nila, the principal suspect. Hindi na nga suspect eh. At ang mga lahat ng mga yung accessories, accomplices, lahat po sila harap sa Panginoon. And that would be the day of reckoning. Maraming mga talata, but I take only several. Ito halimbawa sa Deuteronomy 32:42, sabi dito, I will make my arrows drunk with blood. That's a figure of speech, mga kapatid, na talagang maraming taong lilipulin ng Panginoon. Papatay ng Panginoon. Itong mga taong ito na nagpasasa sa pag-api sa kanilang kapwa. And my sword shall devour flesh with the blood of the slain and the captives from the heads of the leaders of the enemy. Mga leaders na yan. Rejoice, O Gentiles, with His people, for He will avenge the blood of His servants. Ipaghihiganti ng Panginoon ang kamatayan ng kanyang mga lingkod. So kung nag-aakala kayo na parang ang Diyos ay mapagpahinuhod lang at talagang parang kinukonsyenten ang kasalanan, nagkakamali kayo. God will never condone sin. Every sin will be punished. Kung ayaw nila sa Panginoon, itong mga persecutor, ayaw nilang bumalik sa Panginoon o kaya magtiwala sa Panginoon, then ito ang harapin nila. Yung na mga namatay na hindi naman nangagsisi ng kanilang kasalanan, balang araw haharap po sila doon sa final judgment, the last judgment sa Revelation chapter 20, and they will be judged accordingly. Merong dalawang aklat doon na bubuksan, the book of works and then the book of life. The book of works, dahil magsabi sila, ganito kasi, ganito, may ginawa kami, nagpatayo kami ng mga simbahan, tumulong kami sa aming mga kapwa, pero secretly ganun palang ginagawa nila. Mga kapatid, I tell you, that would be the last judgment, the final judgment. So He will vindicate or avenge His servants and render vengeance to His adversaries. He will provide atonement for His land and His people. So ito po ang promise po ng Panginoon. And then James 5 verses 1 and 2, basahin natin ito. Ito naman, makikita nyo mga kapatid na talagang nangyayari ito noon pa at sa ating kapanahunan ngayon mas malala pa siguro. Na kung saan ang mga mayayaman ay inaapi, ina-underpaid ang mga trabahador nila. At inaapi talaga. Maraming mga cases dyan. Now, ito po, tandaan po ninyo ito, hindi ang Diyos natutulog. Sabi dito, come now, you rich, weep and howl for your miseries. Sabi, umiyak ka, tumangis ka dahil sa misery that are coming upon you. Your riches are corrupted, and your garments are moth-eaten. Your gold and silver are corroded, and their corrosion will be a witness against you, and will eat your flesh like fire. You have heaped up treasure in the last days. And then itong sabi dito, indeed, the wages of the laborers who mowed your fields, which you kept back by fraud, cry out, and the cries of the reapers have reached the ears of the Lord of Sabaoth. Now, ang picture, mga kapatid, itong mga
mayayaman, siguro ko sa sitwasyon ni James nang sinulat ito, itong na ang actual na nangyayari. Mayroong may mga malalaking lupain, tapos may mga nagtatrabaho doon sa lupain niya, pagkatapos hindi naman na sinisilduhan ng tama. At itong mga naapi na mga workers ay mga mananampalataya na nananalangin sa Panginoon. At sabi dito, napakinggan ng Panginoon ang kanilang mga panalangin, ang kanilang mga paghidik. And then, of course, God will come and judge. So, kaya nga, ito, lesson sa mga may nakikinig sa akin, halimbawa, ay mga trabador po kayo, see to it na tama ang tratamento po ninyo, ang pagtratar po ninyo. See to it na huwag niyong inaapi, hindi niyo inaapi, at hindi niyo tinitikis ang kanilang sweldo. Something like that. So, this is an advice kasi maniwala kayo o hindi, haharap at haharap kayo sa Panginoon. Itong mga mayayaman ngayon, hindi naman masama ang maging mayaman kung kalooban ng Panginoon. Pero tandaan po ninyo, kung kayo ay pinagpala sa material na mga bagay, huwag niyong apihin ang iba. Huwag kayong magtiwala sa kayamanan na parang Diyos na yan. Kundi salip, you stoop down and lift those who are down. Ganun yun. Katulad ng ginawa ni Joseph, katulad ng ginawa ng Panginoong Jesucristo. The point is, mga kapatid, mayroong talagang paghukom. At ang paghukom na ito, sabi pa nga dito, isang iglap lang eh. If you read the book of Revelation, yung when God will judge the harlot, in just an hour, sunog yun lahat. Oo nga naman. Sino sa inyo makakapagdala ng kahit $1 o $1 kung mamatay na kayo? Wala po. Wala kahit isa sa atin, di ba? And kung mangyari na nga ito, kung talagang darating ng Panginoon at magkaroon itong grabing kapighatian, the Great Tribulation, saan ka pupunta? Wala. Matutulungan ka kaya ng kayamanan mo? Hindi. Di ba? So, you ought to be, listening to this. Sabi dito, indeed, the wages of the laborers who mowed your fields, which you kept back by fraud, cry out. Umiyak na sila. And the cries of the reapers have reached the ears of the Lord of Sabaoth. The Lord of Sabaoth, alam niyo yung word na Sabaoth? Army. The Lord of the army. The Lord of hosts. Siya itong Diyos, Panginoon ng army. Panginoon ng hosts of angels. Na balang araw ay talagang hahatulan, hukuman ang mga taong nagpang-api, mapang-api at mga nag-persecute sa mga tunay na mananampalataya. Verse 4, you have lived on the earth in pleasure and luxury. Oo nga naman. Naalala ko noon, yung isang, ilan ba yun? Ang rooms niya, 65 ang rooms, isang bahay. Isang bahay niya, 65 ang rooms. Parang isang hektarya ata ang lot, building lot niya, occupied ng building. 1 hectare, grabe, Isang tao ka lang. Mga kapatid, sabihin ko po sa inyo, maraming ganyan ngayon. Maraming ganyan ngayon. And ang iba nga, yumaman sa pandaraya, yumaman sa katusuhan. Ang iba yumaman dahil nilusob ang mga maliliit na bansa at kinamkam ang pag-aari ng mga tao doon. Katulad sa Pilipinas, di ba? Sino ang may mga malalaking asyenda po dito? Ano ang mga apelyido nila? Spanish. Bakit po? Kasi during sa history baga natin, nang dumating yan sila dito, hanggang kaya mong lakarin ang maabot ng kakayahan mo sa paglakad sa isang araw, sa'yo na yan. So, maglakad ka, and then ang maabot yan, sukatin mo yan, kung ano ang nalakad mo, that's yours. At yung mga encomenderos, kung naalala ninyo. And so, ito nga po, mga bansa na nag-api sa ibang mga bansa
Ang Pilipinas inapi masyado ng mga nag-conquer sa atin. Alam ko na alam ninyo yan. You read history. Di ba? At yung parang kumampi sa atin ng Amerika, kumampi sa atin, hindi po naman to talaga totoo na kinampihan talaga tayo. Basahin yung history, ibininta tayo ng Spanish o ng Spain sa Amerika. Ibininta po tayo. Kaya ang sumunod na conqueror natin, galing pa rin sa Roman Empire, Americans. And then, of course, alam naman ninyo yung transatlantic slave trade. Basahin nyo, i-research po ninyo na kung saan marami talaga ang pinapatay ng mga Hebrew Israelites, mga Africans. Kinuha nila dyan sa Africa, ipinagbili nila sa Europe at pinagbili sa Amerika. Yun o mga kapatid, nakatago yan sa history pero pero ngayon, kung talagang gusto niyo mag-research, sige, i-research ninyo. Meron kong mga aklat na binasa, yung tungkol kay Christopher Columbus. So, ito talaga ay pang-api sa mga maliliit na mga bansa. But there will be a day of reckoning, I tell you. I tell you. Itong COVID-19, warning na ito. Siguro, warning na. Kasi dito, walang mayaman, walang mahirap dito. Tatamaan ka talaga nito. Pati nga yung, mabuti hindi namatay. Yung president ng UK. Oo. So, anong ibig kong sabihin, mga kapatid? There will be a day of reckoning. Sabi dito, you have lived on the earth in pleasure and luxury. You have fattened your hearts as in a day of slaughter. You have condemned. You have murdered the just. He does not resist you. Maraming mga nakatagong krimen, mga kapatid. Dahil, may impluensya, tunay na nagkasala, hindi nakulong. Yung hindi tunay nagkasala, yun ang nakulong. Hanggang ngayon, hindi malaman kung sinong pumatay kay Ninoy. Di ba? Sabi nga, patay na rin ang pumatay kay Ninoy . But the point is, mga kapatid, maraming mga kasamaan, maraming mga nakatago na mga, krimen. Nangyari na mga krimen. At sisiguruhin ko po sa inyo, with the guarantee ng salita ng Panginoon, there is a day of reckoning. Yung sinasabi, kung totoo yung Holocaust doon sa Germany, na maraming pinapatay ng mga Hudyo, sana tunay na mga Hudyo yun. Baka Sephardic Jews yun. Yung mga nag-embrace lang ng Judaism. Hindi naman ang mga talagang may lahi ng Hebrew Israelites. At pinapatay sila doon. Sabi, 6 million, more than. So, the point is, mga kapatid, there will be the day of reckoning. So, anong lesson ngayon? Kung may nakikinig sa akin ngayon, hindi patunay na mananampalataya, wag mong bahala na ito. Dahil maniwala ka o hindi, mamamatay ka. Mamamatay tayo. Maniwala ka o hindi, haharap tayo sa the judge of all judges. At doon, walang bayaran. There will be no bribery there. Walang palakasan doon. Lahat doon, manititiklop ang tuhod at talagang he will tremble before the God or the judge of all judges, the Lord Jesus Christ. So ngayon pa man, habang hindi pa siya naghukom, may tsansa pa para magsisi. May tsansa pa na para tumalikod sa kasalanan at sa maling mga doktrina at manampalataya dito sa nag-iisang tagapagligtas. Sino yon? Wala namang iba, ang Kristo ng Biblia. Yung Diyos na nagkatawang tao, na namatay doon sa krus ng Kalbaryo, matapos bayaran ng ating kasalanan, siya ay inilibing at nabuhay na maguli. Siya lang po ang dapat sampalatayanan mo direkta. Kung gusto mo na hindi ka harap sa kanyang hukuman, then ang iyong kasalanan ay kailangang mahugasan at ang tanging panghugas niyan ay ang dugo ng Panginoong Jesucristo na sa pamagitan ng pananampalataya, ikaw ay ideklara ng Panginoon pinawalang sala. Just as if you have not sinned. Mga kapatid, totoo nga po may paghukom. At sana, habang hindi pa dumarating yan, ang mga nanonood sa akin ngayon,
ay mag-isip. Maging seryoso sa mga spiritual na mga bagay. May Diyos talaga na haharapin natin. Huwag niyong itiwala ang iyong sarili sa relihiyon o sa magagawa mo. Itiwala mo kay Kristo Jesus.